On the other hand, comprehensive insurance, which most vehicle owners already have, provides adequate and practical protection. It addresses not only third-party liability, but also theft, accidents, and damage to the insured vehicle. So, mula doon sa loob ng kanilang opisina o sa loob ng kanilang na mag-apply ka pa rin ng another. Ito talaga, Mr. Speaker, dagdag gastos ito doon sa mga milyong-milyong may-ari ng mga sasakyan. Ito na nga, Congresswoman Bernadette Herrera may pasabog na naman. Proyekto para sa mga motorista isinusulong na. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Isinusulong nga ngayon ni Congresswoman Bernadette Herrera ang comprehensive insurance para sa mga motorista. Ito'y matapos maraming napabalitang disgrasya at mataas na presyo ng gasolina. Tikom naman ang bibig ni Franz Castro matapos interpolahin ni Congresswoman Bernadette Herrera. Narito ang buong detalye. Bernadette B.H. Herrera of the B.H. Party List to avail of the privilege hour. BH Party List, Congresswoman Bernadette B.H. Herrera of the BH Party List, you are recognized. Ma'am, please proceed. Thank you, Mr. Speaker, my dear colleagues in the House of Representatives. Today, I rise not just as a legislator, but as a voice for the countless ordinary Filipinos who tirelessly strive to make ends meet. Our jeepney drivers who brave the streets before the sun rises, our delivery riders who rush through rain or shine, and our single parents juggling multiple responsibilities. I speak for every private motorist who uses their vehicle not for luxury, but as a lifeline to take their children to school or earn a living by moving people and goods. These are the stories behind every vehicle we see on the road, and it is their struggles, their sacrifices, their hopes for a better life that compel me to stand before you today. We are here to discuss a measure that seeks to abolish the compulsory third-party liability insurance, or the CTPL, a requirement that on the surface may seem like a minor inconvenience. After all, the annual cost of CTPL insurance is more or less only 1,200 pesos. But for the jeepney driver, the delivery driver, or the solo parent struggling to stretch every peso to cover their family's needs, this amount is anything but insignificant. For many of us, owning a car or utility is a matter of convenience. But for countless others, it is their lifeline. The tricycle driver in the province, the jeepney operator in the city, the delivery truck owner by trying to meet deadlines, all rely on their vehicles to put food on the table, send their children to school, and provide for their families. Yet every year, they are burdened with registration requirements that cost not only time, but also hard-earned money. Money that could have been used for their child's tuition, their family's medicine, or even an extra meal on the dining table. For solo parents, the challenges are even greater. Imagine a single parent raising 1, 2, or even 3 children on their own. Every peso they earn is carefully budgeted. That 1,200 pesos spent on CTPL insurance could have been used to buy additional school supplies, pay for electricity, or purchase the medicine their child desperately needs. These parents, who shoulder the enormous responsibility of being both provider and nurturer, deserve a system that supports them, not one that imposes unnecessary financial strain. Under the current regulations, all motor vehicle owners are required to secure a compulsory third-party liability insurance to register their vehicles. While well-intentioned, this requirement has become redundant and impractical. I repeat, redundant and impractical. Most motorists already avail of a comprehensive motor vehicle insurance, which provides broader coverage, including already a third-party liability, theft, own damage, and passenger personal accidents. The reality is that CTPL insurance is unnecessary for the majority of vehicle owners, yet
we compel them to pay for it every year. Dapat, kung meron ka ng comprehensive insurance na existing, hindi mo na dapat i-require pa ng CTPL. I-present mo ang comprehensive insurance mo, dapat waive na ang requirement na ito. For instance, when new motor vehicles are purchased through loans from commercial banks, comprehensive insurance is already required as part of the financing agreement. This ensures adequate protection not only for the vehicle owner but for the third parties. And in the case of public utility vehicles, PUVs, not only is CTPL insurance mandatory, a separate requirement for passenger accident insurance is likewise required, which is currently offered by just two providers, PAMI and SCCI. So doble po ang kailangan kunin ng mga PUVs natin. What's more, CTPL insurance offers limited protection, capped at only 200,000 pesos. And even with its modest coverage, the sad truth is that hardly anyone claims from the CTPL. Natural, kasi kung meron kang na-aksidente ka, yung insurance company, you can only submit naman an original document to one insurance provider. The process is often cumbersome, riddled with red tape, and inaccessible to those who might not benefit from it. Victims of road accidents are often left wondering if they will ever see the assistance promised to them. Wala pa po akong kilala na nakapag-avail sa CTPL. On the other hand, comprehensive insurance, which most vehicle owners already have, provides adequate and practical protection. It addresses not only third-party liability, but also theft, accidents, and damage to the insured vehicle. By abolishing the CTPL requirement, we eliminate redundancy while ensuring that every motorist and victim of road accidents is adequately protected. Dapat, ang kailangan lang ng CTPL yung walang comprehensive insurance na existing. This reform is not about simplifying processes or saving money. It is about dignity. It is about ensuring that every peso earned through hard work goes toward building a family's future, not towards unnecessary costs. My dear colleagues, I urge you to remember the faces behind those statistics. These are the mothers who drive their children to school, the fathers who work late into the night to make ends meet, the young workers who juggle multiple jobs, and the public utility vehicle drivers who endure long hours just to bring home money enough for the day. These are also the solo parents who, despite the odds, persevere for the sake of their children. Their resilience inspires us, but they should not have to bear burdens that can be lifted through sound and compassionate policy making. This measure is an opportunity to show our people that we, as their representatives, see their struggles and are willing to act. It is a chance to replace inefficiency with fairness, confusion with clarity, and financial strain with relief. Lastly, Mr. Speaker and my fellow legislators, we often speak of making life better for the Filipino people. Today, let us turn those words into action. By supporting this bill that I will file, we send a powerful message that this House listens, that this House cares, and that this House acts in the best interest of every Filipino. Thus, I ask you to stand with me in championing this cause. Let us not just pass a bill. Let us pass hope, fairness, and compassion into the lives of millions. Thank you, Mr. Speaker. May our efforts today bring lasting change. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Herrera. You are the leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Franz Castro of the ACT Teacher Party List for her interpellation. Honorable Franz Castro is recognized. Thank you, Mr. Speaker. I would like to thank Representative Bernard Herrera for raising this up. Actually, isa rin ito sa tinatanong ko, Mr. Speaker, dahil redundant ito. Kung di nyo po na itatanong, personal din akong nagpaparehistro nung sarili naming sasakyan. Kaya nagtataka ako kung meron ka na kasing na-apply o meron ka ng hawak na comprehensive insurance doon sa car. It covers na lahat yun, di ba? May third party na rin yun.
Pero, Mr. Speaker, nagtataka ako, bakit nire-require ka pa ng LTO mula dun sa loob ng kanilang opisina, no? I'm sorry to tell this, LTO. So, mula dun sa loob ng kanilang opisina o sa loob ng kanilang na mag-apply ka pa rin ng another. Ito talaga, Mr. Speaker, dagdag gastos ito doon sa mga milyong-milyong may-ari ng mga sasakyan. Lalong-lalo na nga, kagaya ng sinabi ng ating colleagues na struggling din naman ito eh. Hindi ko mo meron kang sariling sasakyan, ay kayang-kaya mo bayaran yung lahat ng yung mga ganito. So tingin ko rin po, ako po ay sumusuporta sa privilege speech ni Representative Bernadette Herrera kaugnay dito. At ito po ba, ang tanong ko lang, Mr. Speaker, are you planning to file a bill to abolish itong TPL? Or mas mabuti siguro, Mr. Speaker, gawan din natin to ng House Resolution para maimbestigahan itong mga practices na ito sa LTO. Thank you, Mr. Speaker. Yes, I will file a bill first thing later or tomorrow. Nandiyan naman na sa akin yung bill. Hinintay ko lang makapag-privilege speech ako so I can file it. But I can also first file a House Resolution para kung anong mas mabilis. Kasi I'm trying to check with LTO, baka pwedeng on their own pwede na nilang i-cancel eh. So tinitingnan ko anong basis ng kanilang compulsory third-party liability. Kasi para sa akin, para ka nang may third-party liability kung may comprehensive ka na eh. So that falls under compulsory na rin. Hindi naman sinabi siguro ng batas na kumuha tayo sa LTO eh. Ang importante, compulsory sa every motorist na meron kang insurance. Diba? So baka sa LTO alone, mai-out na nila to kasi para ka na rin may compulsory third-party liability insurance kung may comprehensive ka. Yes. Ibang perspective lang. Di po ba? Yes. At saka hindi lang to sa motor vehicle, pati sa mga motorcycles, sa mga tricycles, lahat ito requirement. Kaya ang 1,200, napakalaking bagay kung maaalis. Total, di ba pag may insurance ka, coverage, pag nag-apply ka ng document, isang original document ka lang naman eh. So you won't be able to claim to 2 insurance companies ng third-party liability. So talagang para kang nagbayad ng walang kwentang expense. Yes, so tama yun, Mr. Speaker. Karamihan naman ng nag-struggle na magkaroon ng sariling sasakyan ay yung low, middle income group. Kaya, Mr. Speaker, kung magagawan ito ng paraan na matanggal sa LTO, sa mga requirements or additional na bayarin, bali makakatulong ito dun sa ating karaniwan ng ating mga mamayan, yung low, middle income group. Na gusto rin natin silang na matulungan at hindi madagdagan ng burden. Kasi lalo na ngayon, Mr. Speaker, pataas ng pataas ang transportation expense, tataas ang LRT fare, tapos ito, mataas din yung gasolina na ini-endure din ng ating mga kababayan na may mga may-ari ng sasakyan. Kaya talaga, Mr. Speaker, suportahan natin ito, suportahan ng kinatawang ito, itong move na para maalis itong TPL insurance na ini-impose ng LTO sa ating mga commuter or sa ating mga motorist, yung owners ng mga sasakyan. Thank you, Mr. Speaker. Salamat sa ating kinatawan, Bernadette Herrera. Thank you, Representative Castro. Thank you, Honorable Castro. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the privileged speech of the Honorable Herrera as well as the interpellation of the Honorable Castro to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? Here stand the privileged speech of Honorable Bernadette B.H. Herrera, and the manifestation of Honorable Franz Castro is referred to the Committee on Rules. Thank you, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Raul Bungalon of the Ako Bicol Party List for his privilege speech. The Honorable Representative Raul Angelo Gil Bungalon is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Majority Floor Leader. Mr. Speaker, distinguished colleagues, good afternoon. Ako po yung maharap sa inyo ngayon upang manawagan at bigyang diin ang isang kwento ng hinagpis, kawalang katarungan at kapabayaan. Ang pagkawala ng isang ating kababayan na si Ralph Anthony Bobiles, isang seafarer na overseas Filipino worker.
Ito po ay hindi lamang isang trahedya ng isang pamilya, kundi isang kwento ng maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa kanilang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang kwento ng pamilya Bobiles ay sumasalamin sa sistemang tila nagkukulang at pagbibigay ng proteksyon at suporta sa ating mga OFW na tinuturing nating mga bayani ng ekonomiya. Noong 4 ng Disyembre 2024, huling nakipag-usap si Ralph Anthony Bobiles sa kanyang ama. Masaya niyang ibinalita na tapos na ang kanyang kontrata at hinihintay na lamang niya ang abiso ng kanilang kapitan kung kailan siya makakauwi ng Pilipinas. Ang saya at pananabik ng pamilya ay biglang napalitan ng pangamba at takot na ang noong December 6, tumawag ang asawa ni Ralph sa kanyang ama upang ibalita na nawawala si Ralph sa Gulf of Mexico. Agad namang kumilos sa ama ni Ralph at tumawag sa Parola Maritime Agency Corporation, ang agency na nagpadala sa kanyang anak upang kumpirmahin ang masaklap na balita. Nang makausap niya ang kinatawan ng ahensya, kinumpirmi nila na nawawala nga si Ralph mula noong December 5 habang ang barko nilang Prestige Ace ay paalis mula sa Veracruz, Mexico, patungo ng Baltimore, USA. Sa kabila ng pangakong magbibigay ng impormasyon, tila walang konkretong sagot o aksyon ang Parola Agency. Tinawagan nila ang ama ni Ralph noong December 7 at sinabing kailangang pumunta ito sa Maynila para pag-usapan ang insidente. Ngunit sa kanilang pag-uusap, wala ring maayos na resulta o paliwanag na naibigay sa pamilya. Labis itong nakadagdag sa sakit at kalituhan ng mga mahal sa buhay ni Ralph. Dahil sa kawalang aksyon ng ahensya, nagdesisyon ng ama ni Ralph na umuwi sa Bicol at lumapit sa inyong lingkod para magbigay ng gabay at tulong. Agad po tayong kumilos at ipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA upang mabigyan ng tulong ang pamilya ni Ralph. Sa tulong ng OWA Bicol, Department of Migrant Workers at DFA, sinigurado nating magkaroon ng suporta ang pamilya ni Ralph. Noong ika-6 ng Enero, taong 2025, nagharap-harap ang ama ni Ralph, ang inyong lingkod, at ang Parola Agency at ang legal counsel nila sa tanggapan ng DMW. Subalit, sa kabila ng mga pangakong kanilang binitawan, na natiling walang konkretong resulta o sagot na naibigay sa pamilya. Noong araw din na yon, sinabi ng abogado ng Prestige Ace na sisimula na ang imbestigasyon ng Panamanian authorities. Hanggang ngayon, ang barkong Prestige Ace ay nakadaong sa Veracruz, Mexico. Ngunit hindi pa rin malinaw kung papayagan ang isa sa mga anak ng pamilya Bobiles na makasampa sa barko upang mag-imbestiga sa pangyayari. Ang desisyon ukol dito ay inaasahang lalabas sa darating na January 17, 2025 sa isang meeting kasama ang DFW. Ladies and gentlemen, distinguished colleagues, malinaw ang kapabayaan mula sa Parola Agency at sa kumpanya na nagpapatakbo sa barkong Prestige Ace. Una, ang mahigit na 6 na oras na pagkaantala sa pag-uulat ng pagkawala ni Ralph noong December 5 ay isang malinaw na pagpapakita ng kapabayaan ng mga opisyal ng barko at kumpanya ng Prestige Ace. Ayon sa mga ulat, si Ralph ay unang napansin na nawawala bandang alas 10 ng umaga. Ngunit ang opisyal na ulat ay sinagawa lamang bandang alas 5 na ng gabi. Ang ganitong tagal ay lubos ng hindi katanggap-tanggap sa ganitong sitwasyon kung saan ang oras ay napakahalaga, lalo na kung may posibilidad na ang nawawala ay nasa panganib sa karagatan. Ang bawat segundo sa ganitong mga kaso ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung iniulat agad ang pagkawala, maaaring mas maagang naisagawa ang search and rescue operation na nagbigay sana ng mas mataas na tsansa na matagpuan si Ralph. Sa halip, ang kababayaan ng mga opisyal ng barko
ay nagresulta sa pagkaantala ng aksyon na maaaring nag-alis ng anumang pagkakataong mailigtas ang ating kababayan na si Ralph na nahulog sa tubig. Ang ganitong kawalang ng sense of urgency ay hindi lamang pagpapakita ng kakulangan sa profesionalismo, kundi direktang banta sa buhay at dignidad ng kanilang mga manggagawa. Sa halip na agarang kumilos, pinahaba pa nila ang paghihintay na nagdulot ng dagdag na pasakit at kawalang pag-asa sa pamilya ni Ralph na umaasa sa agarang tugon. Pangalawa, ang teoryang inilabas ng kumpanya na si Ralph ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa kanyang cabin ay hindi lamang hindi kapanipaniwala, kundi isa ring malinaw na insulto sa dignidad ng pamilya Bobiles. Paano nila may papaliwanag ang ganitong pahayag kung ang bintana ng kanyang cabin ay hindi diretsyong nakaharap sa dagat, kundi bahagi pa rin ng istruktura ng barko? Ang ganitong pahayag ay tila isang desperadong pagtatangka upang isantabi ang kanilang responsibilidad sa pagkawala ni Ralph. Sa halip na magbigay ng malinaw, detalyado at makatotohanang paliwanag, tila mas inuuna pa nila ang pagtatago ng mahalagang impormasyon. Isa na rito ang CCTV footage ng barko at ang Voice Data Record or VDR na maaring makakapagbigay linaw at liwanag sa mga nangyari bago mawala si Ralph. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, hindi natin maialis na may cover-up or foul play na nangyari. Hanggang ngayon, patuloy nilang ikinakatwiran na kailangan pa nilang humingi ng pahintulot mula sa may-ari ng kumpanya upang mailabas lamang ang footage. Isang dahilan na walang ibang idinulot kundi lalong pagdududa. Ilang linggo na ang lumipas, ngunit wala pa ring resulta o konkretong aksyon mula sa kanilang panig. Ang ganitong pagkukubli ng impormasyon ay hindi lamang nakakagalit. Ito rin ay nagpapalakas ng hinala na mas may malalim silang pilit na itinatago. Ang CCTV footage at ang VDR ay maaaring magbigay linaw sa tunay na nangyari. Bukod sa CCTV, malinaw din ang kawalan ng transparency ng kumpanya at kapitan ng barko sa hindi pagbigay ng mahalagang ebidensya tulad lamang ng black box data, logbook at port documents na napakahalaga sa pagsisiyasat sa pagkawala ni Ralph. Ang black box ay makakapagbigay ng mga teknikal na detalye ukol sa nangyari sa barko sa oras ng insidente, habang ang logbook ay dapat naglalaman ng mga opisyal na tala ng lahat ng aktibidad at komunikasyon ng crew. Ang mga dokumentong ito ay napakahalaga para malaman ang kabuuang pangyayari, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naibibigay sa pamilya o sa mga otoridad. Dagdag pa rito, makikita rin natin ang malaking kapabayaan ng mga opisyal ng barko ng Prestige Ace. Ang kapitan ng barko bilang pinakamataas na opisyal sa Prestige Ace ay may pangunahing responsibilidad na tiyaking ligtas at accounted for ang bawat tripulante sa